Medyo maganda-ganda po ang i-react natin ngayon. Sinabi ko nga sa inyo, Merkules pa lang ay mag-ready na. Putek, Martes na, nilabas ka agad ng ombudsman, men. Sir Sherwin, tsaka sa asawa niya, shout out. Okay, simulan na natin to. Officials. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. As the Ombudsman has emphasized, transparency is the name of the game. At a time when trust in institutions is tested, the best way to rebuild confidence is through openness backed by concrete access to information. Yun! Oy, shoutout Mamulalay na at Elvira Flores. Ayan. Burns TV, Lightero. Ayan. Di ba? Login purposes. Shoutout. Di ba? Tama yun. Sabi nga natin, kapag mag-ano ka ng SALN, kailangan po yan. Hindi po dapat tinatago yan. Hindi po katulad ni panahon na Duterte at imbalidong Martires. Diba? Hindi po katulad na ni Duterte at yung kasama niyang ombudsman na imbalidong Martires, tinago nila yung SALN. Hindi po pwede yun. Ngayon po, dahil sa ombudsman natin na malupit na si Mr. Ombudsman Remulla, mabubuksan po lahat ng SALN. What the fuck? The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Consistency across institutions is key. Selective transparency only breeds suspicion. Ayan. Ngayon, mga DDS, kung talagang walang pagnanakaw at hindi magnanakaw si Sara Duterte, pagpasahin nyo nga ng SALN. Baka basic. Para matapos na ang corona ng reyna ng magnanakaw na si Sara Duterte. Ang pinaka-reyna ng magnanakaw sa Pilipinas, Vice Presidente Sara Duterte. Sige nga, ipakita niya yung SALN niya. This step is not about politics, it is about accountability. The public deserves proof, not promises, that integrity still has a place in public service. So I have with me today the signed memorandum. Yan na. So, eto na po yung memorandum. Reverse memorandum po ito. Kumbaga, yung kay Martires po, ni-reverse na nila. Lahat po ngayon pwede na makita. Ni-reverse po ng ombudsman ngayon ang ginawa ni Martires na kung saan magpapaalam ka pa. Magpapaalam ka pa. Bawa, hinga mo na SALN si Sara, magpapaalam ka pa. Pwede bang humingi ng SALN? Diba? Ngayon po, ni-reverse niya, ni-reverse na. The Ombudsman reopening the public access of SALNs. So there are... Yan narinig nyo, reopening. Ibig sabihin, muling bubuksan ang access sa SALN. That's very good, Your Honor, Mr. Chair. A few copies that we would like to distribute to the media so you can go over them para pwede rin kayo magtanong. Ang pogi talaga nito ni Superman, no? Pogi. Kinuha siya ni, Remulla, no? Loko ka, mag-ingat ka kay Jinggoy. Uy. Mag-ingat ka kay Jinggoy, Bigla kang isubo nun. Patayin mo si BBM. No joke. Yeah, ilalabas pa namin, but at least you have a copy already. Okay, so explain ko lang ng konti, no? So, the general rule is that all SALNs
will be granted access to, except for several instances, and these are that the office is not the official repository, that the SALN is not on file, the request is for an unauthorized commercial purpose, that the requesting party has a derogatory record of misuse, the request is linked to a pending case to influence or harass. Yung po, may nagre-reklamo naman po. Siyempre si Attorney Claire, Attorney Di Campanilla. Si Zoraida, Attorney Calesa. At meron po, Attorney Caballo. Nagre-reklamo na naman po. Ha? Bakit daw may restriction? Ay putik. Halimbawa ako, kukunin yung salin ng politiko. Kukunin ko yung salin ng politiko. Kukunin ko lahat. Tapos ang gagawin ko, ipopost ko lang. Sasabihin ko lang yung mga ganun lang. Hindi ganon. Hindi mo pwedeng i-weaponize. Kailangan meron kang paglalagakan. Kailangan meron kang ipapakita na may saysay ang pagkuha mo ng salin. For example, investigasyon. For example, may reklamo, kailangan ng documents or info. Doon ipapakita. Hindi pwedeng kukuha ka lang, papakita mo lahat dito. Ang bobo, parang tanga. Oh. Halimbawa, may pinaghihinalaan na property. Oh, tapos dinideny ng politiko. Titignan ngayon sa salin niya. Oh, titignan sa salin niya 'yon kung na-declared ba 'yon sa salin niya. Ganun 'yon. Hindi pwede yung kukunin mo lang, ipopost mo sa social media. Hindi yung ganun. Diba? Hindi ganun yun. Pero ngayon, eto, matindi to sa mga Duterte. Kasi nga, sa mga Duterte, kukunin talaga yan ng media. Then, i-compare nila paano nila na-fund, bibigyan ng pondo, ang 150 million ni Kapman. Paano nila nabibigyan ng pondo yan? Yung ganon. Suspicious. Di ba? Ikukumpara yan ngayon. Paano yung napapondohan yan? Titingnan ng salin ni Baste. Paano kayo nag-aambagan dyan? Paano yung nakukuha ng 150 million per month? Mga inutil. What the fuck? There is evidence of extortion or safety threats. The identity of the requesting party is Yes. fictitious. Pwede rin gawing extortion yan. Ipapakita namin salin mo. Pag di ka nagbigay ng ganito, mga ganyan. Is contrary to law, morals, or public policy. So yun po yung mga grounds kung saan pwede natin i-deny. But the general rule is that all SALNs are made public. And any person, as long as they are able to submit their proper documentation and IDs, can be given a copy of the SALN. Okay, pagkuha mo ngayon daw ng salin, kailangan pumirma ka at saan mo gagamitin at merong pirma ka, may mga IDs mo para in case na ginamit mo yan, i-weaponize mo yan, mananagot ka sa ombudsman. Maganda proseso. Office that will be in charge of releasing such SALNs is called the Public Assistance and Corruption Prevention Office, if the request is made here in the central office. If the request is made in a sectoral office, it is in the Public Assistance and Corruption Prevention Bureau of that sectoral office. There is also a time for which the public official, after submission to the Office of the Ombudsman, can correct their SALNs. They can correct it after they had submitted it on April 30 for 30 days. No? So in that case, pag meron na pong na-release na SALN na kinorect, then it is possible that we recall and serve notices that a SALN had been corrected within a reasonable amount of time. Okay. So yun po. Open to questions. Putik, no? Ano na siya? Promoted ka na. Promoted ka na. From DOJ, ngayon, ombudsman na. Wow! Congratulations, Superman. Ingat ka kay Jinggoy, ha? Susubo ka nun. Binabalaan kita. Yes, ma'am.
Yan sa Panti, GMA News Online. For the record, sir, the access to SALN does not require the consent of the owner of the SALN because this is a requirement imposed by the former ombudsman. Thank you. No, ma'am. As of today, and as the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public. Yan, narinig nyo. Kasi po dati po, yung pinaano ni Martires, kailangan may consent pa nangihingan mo. Putik, government official kayo, ba't ka magkaka-consent? Diba? Pasweldo kayo ng mamamayan, ba't bibigyan kita ng consent? Diba? Wala nang consent. Kung kailangan yan, ilabas mo ang iyong lawet. Diba? Sabi ni Roborat, ilabas mo ang iyong lawet. Officer whose SALN is requested. The only thing that the requesting party needs to show is ID, and to make sure that he is not a fictitious person, that he is indeed the person that he purports to be, given the IDs. Yun lang po. And it will be granted. Sir, can you just enumerate kung ano po yung mga, kung sino yung mga public officials na ombudsman po yung may repository sa SALN? Kasi baka, as I remember, President, Vice President, constitutional, heads of constitutional offices, and members of Congress po ba, House and Senate? Tama po yung first part ng tanong nyo na President, Vice President, Heads of Constitutional Commissions, LGUs po will be in the sectoral areas, sectoral offices. So part pa rin po yan ng Ombudsman. However, the official repository of Congress and Senate are with the respective secretariats, which is why in the public statement we urge them to follow suit in the policy of transparency to release as well the SALNs of those members under their institutions. The judiciary as well is lodged, the SALNs of those in the judiciary are lodged with the Supreme Court. Hi sir, Salima po of GMA7. Sir, how far back kami pwedeng mag-request ng SALN? Kasi ito po ay nawalan lang naman po ng access during the past ombudsman, so around 2017-2016. So considering that the regulatory period for filing complaints under Section 11 of RA 3019 is now 20 years, then that will also be the period for which you can access SALNs even historically. Uy, 20 years, putik, patay na naman yan. Putik, 20 years. Shit. Ibig sabihin, kahit hanggang 2005 po. Ayan hanggang 2005. Oh, shit. So, even though SALNs po nakasama doon sa previous memorandum circular in the past administration is now open for public viewing. Aray! How do you hope? Aray! Sakit naman ng mga DDS! Aray! Sakit, men! Ang sakit, mga DDS! Malalaman na namin tinatagong betlog ni Digong! Ang sakit! Ito po mga SALN na ito na makikita na po ng publiko, makakatulong dun sa ating pong fight against corruption. Lifestyle check po, dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Nakasulat po doon ang assets, liabilities, even business interests ng isang public official. Ngayon po, pag meron po tayo mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Sir, how soon can we file to request na po SALN? Kasi medyo yung date po sana. Yes. So the memorandum circular will be released today. It will be barcoded and numbered. And 15 days after publication and submission to the UP, ONAR, will it be available already for the public to request. Sir Vico, isang Ayan na, ibig sabihin po, pag di po nagtatagpo ang kanyang statements, assets, liabilities, and net worth, kumbaga yung net worth niya, net worth niya 1 million lang, pero nagbibigay kay Kapman ng 150 million, abay, iba na yun. Ha? Iba na yun. Ha? Iba na po yun. Sabi ko sa inyo, mauubos ang congressman dito, mauubos po ang dito, mauubos ang senado dito. Yan. Dapat lang po yan. Para sa kaiayos ng ating bayan, dapat lang po yan, masagasaan na masagasaan. Kakampi man ni BBM, kalaban, mga Duterte man, kahit sino dyan. Ha? Wala naman tayong sisinuhin ngayon, kahit sino na.
Basta na naglabis na ngayon sa kapangyarihan dahil gulping-gulping na po ang taong bayan, kailangan na natin maningil. Diba? Tama na po. Masyado na silang nagpakasasa sa pera. Masyado na silang nagpakalunod. Kailangan sila naman malunod ngayon sa Zelda, Oblo. Diba? Ito nga lang na kasi baka tinatanong natin mga kababayan, sino-sinong public officials, sir, yung pwede talagang ma-access? Dito sa Ombudsman po, ang ma-access po natin, ang kagaya ng sinabi natin kanina, President, Vice President, Heads of Constitutional Commissions, and LGU officials. Oh, ayan na po ha, President, Vice President. Ayan, tignan din natin si BBM. Para walang masabi yung DDS. Nagluluga yung utak niyan eh. Diba? Para walang masabi. Diba? Para walang masabi. Mga sabihin niya, bakit Vice President lang? Pati si BBM. Wala ang problema yun eh. Diba? Endu, thank you, Endu. Ayan ha, gaya nga na sinabi ni Endu na ngayon ang mga nakawan nyo. Endu na lang lahat ngayon ng mga tinatago nyo. Endu na ang mga korupsyon. Diba? At least, si BBM po, hindi niya inendo ang SALN. Sa kanya pa rin nagbukas ang SALN. Yun po ang mga legacy na iiwanan ni BBM eh. Nakulong ang betlog ni Digong. Sinugpo ang korupsyon. Binuksan ang SALN. Nagkaroon tayo ng 20 pesos na bigas. Oh, mga iba't ibang proyekto para sa magsasaka. Mga iba't ibang proyekto para sa mga estudyante sa mga magitan ng mabilis na internet sa mga hindi maabot na mga kabundukan. Yan mga legacy. Hindi ko anong legacy. Pogo, sindikato, 30,000, pinatay. Yan ang mga legacy. Diba? Namingger ng katulong. Oh. War on drugs. Pero sila ang pasimuno. Dinilaan ang betlog at kuyukot ni Xi Jinping. Diba? Oh. Yan po ang mga legacy yan ni Digong. Madami pa. Diba? Madami pa. Dahil po naglalabasan pa ngayon. Pero hindi po, baka umubutin tayo 5 oras pag tinalakay natin. Hapayaw lang muna. That is within the inventory or within the files of the Office of the Ombudsman. Under RA 6713. Tiger Eyes, thank you. Tiger Eyes, Endu, thank you. Congressmen and senators file their SALNs with the respective secretariats. And the members of the judiciary file their SALNs with the Supreme Court. So these are the institutions that we are calling on to follow suit in the policy of transparency and so that they can release as well the SALNs which are within their jurisdiction. Sir, clarify ko lang. So, dahil po nasa ibang mga ahensya like Senate and Congress, yung repository po ng mga SALN, ito pong order na ito ay automatiko po bang dapat nilang sundin? Well, they have their own policies in their institutions. However, historically, when the Ombudsman releases SALNs or makes SALNs public to any requesting party, usually these institutions follow suit. So we are hoping na ganun pa din ngayon po na pag tayo ay nag-release nitong memorandum circular, yung mga ahensya po at yung Kongreso at Senado po ay ganun din ang mangyayari. Yes! Sila ng isang policy. Yan po, isa pa yan. Magkakabukuhan yan. Ngayon, magsasubmit po ang ombudsman bilang required na magbasa ng SALN. For example, magsasubmit niya sa Speaker ng Congress, magsasubmit sa Senate President, magsasubmit sa mga LGU, sa DILG. Isasubmit po ng ombudsman yan na every government official under Senate, Congress, LGUs, etc., is required to submit their SALN. And if we will know now if the
what do you call this? The official is really doesn't obey the rules. If they are not past their silent, means they are motherfucking guilty. Patayin mo si BBM? No joke. Di ba? Kasi simple lang yan eh. Pag hindi ka nagbigay ng salin mo na required, huwag ka nang maging opisyal ng gobyerno. Dahil po ang pagiging opisyal ng gobyerno, kailangan po ikaw ay tapat, transparent at dedikado sa mga tao. Pero kung ikaw, minamandohan ka ng ombudsman na ibigay mo ang iyong statements, asset, liabilities, and net worth, pero hindi mo sinunod, abay, ibang klase ka. Ha? Ibang klase ka. Malalaman ng taong bayan yan. Pag pumunta sa ombudsman, pwede po ba makuha ang salin ni Sara Duterte? Hindi po siya nagsasubmit. Anong ibig sabihin yun? Hindi po siya sumusunod sa konstitusyon, hindi po siya sumusunod sa gusto mismo ng taong bayan. Ano po ba ang gusto ng taong bayan ngayon? Ang gusto ng taong bayan ngayon ay maging transparent ang lahat ng mga government official. Pero ikaw hindi ka nagiging transparent. Pero ikaw nangunguna at nangingibabaw pa rin sa'yo ang pagdanakaw. Kailangan ka nang sugpuin. Okay? Ano pong sabi sa aksyon? Ang sabi ng aksyon, detergent soap, hindi binibaby ang mikrobyo, pinapatay. Ikaw talaga. Guo出席Xi Jinping or whatever form that may be, to allow now the public to request for any salin within their jurisdiction. Sir, paano po makakatulong ito pong mga salin na ito doon po sa gumugulong Oh, yung mga nauli dyan, shoutout ko na lang kay mamaya ha. Marami tayo re-react eh. Ganon-ganon muna kayo. Kiko Zumba muna kayo. investigasyon po sa flood control project? Ayun po, obviously it can help with the lifestyle check to see if there are disproportionate wealth within the ranks. No? So, pag nakita po natin na ang isang tao ay may Ferrari, may Lamborghini, or may bahay sa mga magagandang lugar na alam natin napakamahal, pero doon pala sa salin ay hindi naman nakalista doon, first of all, or disproportionate po siya doon sa sinasabing net worth ng isang public official, then it can be used now as a basis or supporting evidence to a complaint as against a person for graft and corruption. Yan, ibig sabihin po niyan, napakaganda po nun. Tayo po bilang mga citizen ng bansang ito, pwede po tayong makipagtulungan sa ombudsman ngayon. Kapag may nakita po tayo na kahina-hinalang mga kayamanan, kapag may nakita po tayo na kahina-hinalang mga gusali o anumang pag-aari ng isang government official, maaari po nating isumbong yon sa ombudsman. Dahil iba na po ang ombudsman ngayon. Ang ombudsman po ngayon ay kapatner na ng taong bayan. Hindi po katulad ng dating ombudsman, imbalido. Diba? Ang dating ombudsman po ay imbalido. Parang ano lang po siya. Para siyang utot na bihira lang lumabas.
Di ba? Alam mo yung utot na biglaan na lang lumalabas at kung lumabas pa, ang bantot ng sinasabi. Di ba? Kaya nga, pag binakita kayong konsehal dyan, nagpapatayo ng mga ganyan-ganyang bahay na hindi naman dapat, wala naman siyang negosyo, i-report nyo yan sa ombudsman. Di ba? Yan po ang kagandahan ngayon. Yan po ang pinatigil ng Duterte administration dahil napangunahan po sila ng korupsyon, napangunahan po sila ng kalibugan. So ito po mga ito ay bubusisiin nyo rin. Like for example, yung mga SALN po ng mga kawani po ng DPWH na kasama po sa mga reklamo. Pwede nyo rin po bang silipin yun? Opo, and that is a function that is already existing within the institution of the Office of the Ombudsman. Dahil nandito sa amin po yung we are the official repository of these SALNs, then we can look into them motu proprio. But if there are SALNs not within our jurisdiction, we can also ask and request the institutions that have jurisdiction over these SALNs to provide us a copy of such. Para po makita po natin, kahit hindi po tayo ang official repository, we can see the SALNs of the different public officials. Sir, isa pa pong clarification. So, for example, kailangan namin ng SALN ng isang senador. Sa Senado po kami magre-request o dito po sa Ombudsman magre-request? That is, sa Senado po tayo magre-request noon, as they are the official repository. No? Dito po kasi sa ating memorandum circular, that is one of the grounds for which we will not grant, no? Dahil kung hindi po tayo ang official repository, we do not have the authority to release what is not ours. Kaya po, all we can do right now is urge and call on these agencies to follow suit, no? If your example alludes to congressmen and senators, then we urge the Congress and Senate to follow suit and release a policy that allows for transparency in the SALN. Okay, ayan po ha. Inuulit ko, magre-request po ang ombudsman para po sa Senado, Kongreso na magbigay ng SALN. Ngayon, kapag po may nag-deny dyan, alam po natin na, alam na. Di ba? Kasi nga po, ba't ka magde-deny kung wala kang tinatago? Why, Your Honor, you are denying or not following the rules of the ombudsman if you are not corrupt? Okay? Give us a concrete reason why you are declining the memorandum of the new ombudsman. In this memorandum includes to be transparent by submitting your SALN. And you, as a motherfucker, you are declining the ombudsman. Dagdag ko lang din po, no, na there are certain privacy concerns, as already mentioned by the Ombudsman. The permanent address, as well as the details of the minor children, would have to be redacted. I hope you understand that it poses a security threat on our public officials, and of course, for the minor children as well, if we release those types of details. However, there is a portion in the SALN which states the assets or real properties of a public official, the exact location, has to be published as well. Yan. So, yung permanent Pati address- yan po, kasama yan, mga properties nila. Yung mga properties, i-declare nila yan. I-declare nila. Yan, Chis Escudero, i-declare mo yan, ha? Chis Escudero, i-declare mo yan. Yung 1 million na singsing na regalo mo, i-declare mo yan. I-declare mo yan. Yung 1 million mo na singsing, i-declare mo yan, ha? $1 million. Paano ka nagkaroon nun? Anong trabaho mo? Hindi ka naman nag-aartista. Butas-butas mukha mo. Wala kang puso, hayop ka! Saan mo kinuha yan? Paano ka nagkaroon ng $1 million na parregalo kay Heart? Di ba? Hindi ka naman artista. Sagwa lang mukha mo. Pag umuinom ka, para kang lumuluwa, lumalabas yung mga tubig. Di ba? Nung nakita ka nga ng anak ko, sabi ng anak ko, wow, Papa, SpongeBob. What the fuck?
lang po ang kailangan natin i-redact. However, the other real properties of the public official will have to be made public. And the details of the minor children will also have to be redacted as well. But those children who are of age, that will be public information as well as the spouse. Okay? Okay, yan po Yan po ang conference ng ating spokesperson na si Superman para po sa SALN na ipinipilit po ng ombudsman na sumunod po. Ayan po sumunod. Kailangan po silang sumunod. Bakit po? Kasi ang agandaan dito, paano hindi ka susunod? Kapag nag-request po ang mga media or mga mainstream media or any different people na magre-request diyan sa SALN, kapag sinabi ng ombudsman hindi nagpasa, ibig sabihin lang niya, magdanakaw ka. Yun lang yan. Yun lang po yun. Kapag hindi ka po, tandaan nyo, wala kasing ibang reason eh. Wala po ibang reason. Nasa konstitusyon po yan. Nasa mga, mababasa po natin yan sa batas, na kailangan po ang public official may SALN. Kapag hindi ka nagpasa, ibig sabihin niya, magnanakaw ka. Automatic yan. Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na kayo ng atin may kapal.
sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganit, sobrang mga abusado.